this afternoon, any reaction lang? Kasi ikaw yung naging guidance talaga na. Everyone admitted how you were a supportive director sa kanila, how yung ship talagang iningatan mong hindi mag-sink dahil talagang umaangat pa ng umaangat. How was hearing all these comments, Direk? Please. Nakakatuwa kasi unang-una yung apat talagang nag-bond sila ng todo. Yung masaya talaga sila. Alam mo yung pipong magsasampala yung ganito, but after that, ay humanda ka, magjo-joke lang sila na parang humanda ka sa pag ako na nakagante. So ganun sila maglokohan at maggaguhan. Kaya ganyan din sila talaga close. At yun yung kinatutuwa ko kasi kitang-kita, lumalabas sa TV na masaya kami na ginagawa yung project na to ng ganun. Wala ka mararamdamang may nagtarayan or nagkaroon ng kaguluhan sa bawat isa. Masaya habang ginagawa siya. Bukod doon, Direk, uminado silang gumaling sila dahil sa guidance mo. Oo, at nakakatuwa rin kasi nakikinig din naman talaga sila. At nag-share din sila ng, Direk, what if ganito, ganyan. Okay. Ina-acknowledge ko yung mga pinag-share namin sa bawat isa, even the season actors. Sobrang, alam mo yon, kabisado mo na yung iba, pero Ibang generation na to Diyos ko po, kinabahan ako ng todo. Kasi for example, si Tita Cookie, si Inay, bata pa lang ako, pinapanood ko na sila. As in, kare-kare ako ng nanay ko para manood ng sine. Paano mo Lahat kailangan ng details, alam ko. Sobrang inaral ko din para ayoko masampal. Pero mabait nila in real life. Sobra. Ang sarap nila kausap, malinaw, maayos. So kung paano si Tita Cookie, kung paano din si Miss Inay, nagkaintindihan naman kami kung paano namin gagawin yung bawat eksena. So, yun, ganun. Kala ko kasi tanggap na tanggap mo lang, may kaba rin pala, no? Ay, sobra. Sa totoo lang, sobra. Kinakabahan ako sa kanila. It was a revelation from Yes. a good director. We can have the girls answer now. Would you like to first, Alexa? The question was, kailangan pang ulitin, ano? Kuha mo na, Nak, no? Malinaw na sa'yo. Yeah, if given the chance to do a project together, kayong apat, anong klaseng storya naman yung gusto nyong... Oh, okay. I think they would all agree. Pag-usapan na namin yan. Ito yung pangarap po talaga namin. After po sana nito, no, we would love to have a sitcom together. Pira-piraso, but happy. Happy version. Yun Pira-pirasong that would patawa, be- ganon. Charot. Oo, para po Wali. malabas namin. Lalim din naman po yung sitcom, Yes, diba? totoo. Minsan may drama din sila. Pero sana po ma-discover din nilang funny din kami. Sana po marinig niyo po yung pangarap namin. Parinig.com kay Sir Nathan, no? Ayan na yung creative head Sir na. Maganda nga po yung Baka po storyline may ni spin-off. Wala, Cupcake. umuoo si Sir Nathan. May concept na po si Cupcake. Yes. Pasok si Cupcake sa sitcom. Lahat po ito. Pag-usapan na po namin. Siya pa rin yung tatay po namin. Okay, madadagdag ka, Loy? Okay na. Okay, Justin? Ayan, another question for KD naman. Sabi ni Nikki Arambalo pa rin, this project has been the most challenging role for you in terms of acting. Like, what was the biggest lesson you learned through working on the show that you will take with you moving forward in your career? Ayan. Kasi acting, ang nagawa mo palang, Nak, enumerate mo para ano sila, So I've done, Toss Coin. It's for Hong Ongoing Kong. now sa Star Cinema ongoing page. Now, Star Cinema. Then I've also done Bola Bola. Alright. Yes, mini-series po. And parang... Ito nga ang pinaka-challenging ito po yung pinaka-challenging ko po. And what I've learned from this right now is always come prepared, always focus. And because if you just go to set and you don't know the lines, you're just gonna learn it on that day. For me at least, I'm not sure with the other cast, but for me, it takes time to memorize. It takes time for me to prepare. So I really have to focus, set my mind to you have to set my mind on this script, set my mind on these lines, and just give it your all. Give it your all every time. And yes, there will be times that you will embarrass yourself. I watch it, then I see what I did wrong. Do you I go back on set, medyo mahirap yung eksena, sinusuportahan ako ni Direk Raymond, ni Direk Roderick, and I'm very thankful for that. And also, ang cute, ha? Si Kimi po is our assistant director. Okay. You're good, Nanak? yes po, thank you.
Tawagin na natin si Tito Archie Liao. Ay, oo nga pala. May tanong pala siya. Charot. Kalimutan ko. Go, Arch. Tayo ka naman para mahagip ka ng camera. Ka-shades. Good afternoon. Ang question ko ay para kay Elise. Sa palagay mo ba ngayong nagsosolo ka, mas nag-grow ka as an actress? Na walang ka-love team? I think may pros and cons ang pagiging solo artist. But to answer your question, yes, I think a lot of personal development and also development in terms of career and the quality of work, syempre mas nakakapag-explore and kumbaga, mas meron kang mahuhugot sa sarili mo because you know that you're not relying on anybody else but yourself. So, yun. So, parang sa akin, masaya din meron kang kasama na ka-love team or ka-partner. But, we have to grow. Parang ano lang yan batang mag-start ng adult life niya. Parang ganun ko po nakikita. We have to learn to work with other people and or in order to grow and develop your craft. So thankful din po ako na ngayon nandito na ako sa pagiging solo artist. But of course, I would want to work with, syempre, nahiya. Syempre, I would love to work with my partner. Okay. If I may share lang, Archie, yung history niya, di ba? They were a phenomenal love team and then something happened and then nagpahinga. We took care of her, the love team, individually, and then we asked her, are you ready to do something else? Which is, sinalang namin siya sa Dirty Linen. Excellently, she did well. That started na marami pang pwede ibigay si Elise, kaya andito siya ngayon doing talagang challenging roles. You know, that's the story. Yes, Alam mo thank you naman so yan, much po. how much we Sir take Deo care and of you. Dreamscape, thank you so much. Ayun. Pero is it something na pinag-usapan din niya ni McCoy? Iba ang management niya, iba ang management kasi ni Yes. McCoy. Kaya pwedeng anin na muna natin si McCoy kasi yan. Baka sa Tsaka, probinsya, yeah. Batang Quiapo press con, tanongin natin. Charot. Thank you, Arch. Love you. Thank you. Para more press cons, more fun. Go, Justin. Ayan. Our next question is a lifestyle question. Babasahin ko from Ay, taray, baka naman mahaba ang sagutan yan, ha? Joem Madraso from Davao Digital Creators. She's also a fitness vlogger. So, ang tanong niya is for Elise and Alexa. Like, how do you take care of your body? Or how do you stay... Often para sa akin, na-offend din ako, ha? All for girls. Siguro all for girls. Mabilis na lang nasagot, all sexy girls natin. Na, Alexa. Go, Elise. For me, simple lang po. Pag napanood ko na tumataba na ako sa TV, magbabawas na ako ng kain. Any... Ganun lang, not strict. No strict may diet. cut down on what? Cut down. Ang balance lang, kakat down lang niya, tapos babalik na siya sa form niya. Charlie, ikaw na rin daw, pwede na sexy ka naman eh. Huwag na po. Wow! Ang ganda ng skin mo ngayon, ha? What's Thank you, your thank fitness or any beauty regimen naman to share? Hindi, actually, kung mapapansin niyo po, nung unang season, halos lahat kami bilugan talaga dun. Totoo. Tapos siguro sa dami ng eksena namin, na mga nagpapakain po sila. Kaya pag ganun talagang lahat kami kompleto po kasi ay, ang sarap ng pagkain. Sino tas nagluto daw ng sabay-sabay kami. paksiw, ganyan Si Miss na? Miss po. May Yes. Tupperware siyang malaki, tas for all talaga. At saka Talaga. yung gusto niya may kubiertos kayong lahat. Ganun. Hindi ko Nakakatawa, may makalimutan dala daw yan, si Miss O. Ona Cubiertos na para daw masarap ang kain. Direk Raymond. Pangatlo na natin to Direk, no? Wow! Ano yung dalawa? Bastardos, pamilya ko. Tapos ito. And every time, iba yung hinihingi niya sa akin. Like sa pamilya ko, meron siyang iyak na hiningi sa akin, na iyak ng bata. At iyak ng may edad na tao. Tapos dito, iba rin, na pag pinukul ka ni Gardo ng dialogue, kada pukul niya dapat sinasaksak ka sa... Ang hirap kasi, di ba? Ay, no. Wala naman kaming backstory ni Gardo dito pero pinapanood niya sa akin yung ginawang flashback. So yun lang yung pinaguhugutan namin. Yun ang style ni Gardo. At saka iba talaga siya magbigay ng
instruction. Talagang, ewan ko, kinakarir din niya ng husto. At saka, ayun, hindi mo rin naman matatawaran ng Joseph Marco. Ronnie Alonte na napakalaki na ng in-improve. Oo, ang galing. Buhat sa panonood ko sa kanya, kasi noon sa Alab to Last, dumadalaw ako sa set nila. May Ayun, kaibigan Alab ako to doon. Last. So napapanood ko siya. Mas magaling ka na dito ngayon. Salamat po. At si KD na, Diyos ko, yung batang yan, laging nakabati. Sabi nga ni Snooki, lagi yan nagtatanong, kita, okay ka ba? Ganon. Yung, andyan siya parati. True. Hindi yan nawawalan ng bate sa mga seniors. So, matutuwa ka talaga Innate sa kanya ang pagiging gentleman at respectful. Sobra. Pag umiihi nga si Alexa, nakabantayan sa pintuan. Totoo. Parang tanga Linawin natin. minsan, pero totoo yun. Anong ginagawa nun doon? Nakabantay sa labas ng pintuan. Oo, kasi sira yung lock, so siya yung nagbabantay. Ayun. Yun ang magandang experience ko dito. Sobrang, sa maiksing panahon na pamahal sila lahat sa akin. Siyempre si Joseph Marco, ang tagal namin magkasama niyan sa probinsyano. True. As in, naging parang magkapatid na kami doon, no? Kasi nakalock-in kayo noon, Pati ano niya, nakita ko na. Kamusta po? Chos! Ano? Pinakikita naman kasi nila sa akin eh. Tingnan ko naman, siyempre, di ba? Halika nga sa lock-in. Halika nga sa lock-in. Sana all. May next pero lock-in walang project mali ka, sa'yo. ha? Siyempre, parang mahal ko yan si Joseph. Kasi naka-Hanford siya noon di ba? Ay, hindi. Okay. Any reaction? Sir. Talagang binigay ko sa yung microphone. Sobrang admiration sa ni Miss O. Nakita, you've worked together for 2 projects. How was it? Ang ganda namang sinasabi ni Miss O. I love working with Miss O. You know, sobrang maasikaso siya. Especially kapag naging ka-close mo siya and especially kapag nagustuhan ka talaga niya. Kasi ano yan black and white yan If ayaw niya, ayaw pa niya. True! If gusto ka niya talaga. And strike 2 na ako sa kanya. Miss O, strike 2 na to Pangalawang beses mo na akong pinatay sa serye. Thank you. Probinsyano, Sa ako yung probinsyano pumatay siya sa rin kanya. Dito ako rin. So sabi ko, bumawi ka na lang sa next project natin. Ikaw naman pumatay sa akin. Pwede. Alright, you're good Nasa na, pa ako. Kanino? Kala Loisa and Ka 30 Ronnie. minutes na yun, Oo nga kasi follow up lang doon sa sinabi niyo kanina na gusto niyo mag-grow individually. Kayo ba, in your mind, sino yung gusto niyong maka-work or makapareha? Individually? Yes. Ay, magandang question naman. Sige, Loy, given the chance. Ayokong mamili na lang. Pero kami gusto ko maka-work kami talaga, girls. Yung mga Sex in the City na peg. Pangarap kong gawin namin yun, di ba? So ayaw mo muna magkaroon ng screen partner na lalaki? Pwede love interest, pero yung love story talaga. Kasi na-enjoy ko yung Pira-Pirasong Paraiso, family siya. Hindi siya ganun ka about love story talaga. Opo. Hindi siya romance role, di ba? Lois, Ronnie. Ako hindi din po ako namimili. Kung sino yung ibigay nila or isama nila sa akin. Okay Whether lang. a girl or a group of yes. Ansam, di ba? BL, kasama ko si Joseph Marco at si KD, 3 kami. Mga ganon. Grabe. Yung mga ganon, pwede yun. Payag pa tayo. So Nathan, BBL daw. Ay, sa girls naman si Loisa, GL. Ikaw daw, Ben, Loisa. Willing ba kayong GL? GL. Tayo din. Ganda lang. Ganda lang. Yun. Dami ng ating input, no? Pwede yun. Chusera, Ako magwo-workshop.